Hello guys, good day to all of you. So, ito naman yung other side of the village, other side of the coast. So, I hope you're enjoying my video. Simpleng mga lugar, simpleng pasyalan. Provincial life. So pupunta tayo doon sa seawall na nasira. Nasira ng bagyo noong November last year. November of 2025. May problem pa rin ang YouTube ko. Sa mga ano nga dyan, patulong na kasi hindi ako maka-upload ng more than 15 minutes. Ayaw i-verify yung phone number ko. Yun lang naman yung phone number na meron ako. Iniba ko na yung location ko. Philippines. Kasi nung ginawa ko yung YouTube account ko, I was still in Samoa at that time. So iniba ko yung location. Hindi pa rin makapag-verify yung YouTube Premium account ko because hindi makapasok sa phone number. Trinay ko na ang i-type ang 63 because that's the international code of the Philippines, right? Wala pa rin. Updated naman ang information ko sa Google. So, patulong na lang. Comment down on section below. Comment down on section below. But I really need a help on this one. Kasi gusto ko rin naman din yung parang mag-start na rin sa content creation. So that I can have a memories pagtanda ko kung saan ako nagpunta. Welcome sa aming probinsya. Dito sa New Washington, Aklan. Although technically guys, I wasn't hindi talaga ako dito lumaki. Bakasyonan ka. Lumaki talaga ako sa Binyan Lagoon. So that's why maybe some of you can already napapansin sa akin yung accent na wala namang Visayan accent. Pero still I'm proud of it. Na taga dito yung lola ko at saka yung tita ko nagpalaki sa akin na tumulong kay mama sa pagpapalaki sa akin. Dito siya nagmula sa bayan. And inuuwian namin to nung when I was still in high school and even grade school. Dito kami nagbabakasyon ng pamilya ko. At saka sa Manito Albay because my father is Bicolano. Yeah, shout out sa mga taga Manito Albay. But right now, since that lumipat na yung family namin dito sa New Washington, Aklan. So ako yung nagsettle because my family is already in the
Ay, ako yung unang nagsettle kasi yung buong family ko nasa United States na. Konting background information lang sa akin. So, tatlo lang kaming magkakapatid. I'm the youngest, I'm the only man, Chucks. And then, the eldest is on Hawaii. And then the second one is on Illinois. State of Illinois. Both parts of United States of America. And my parents, nandun na sila since kailan ba sila napunta doon? I think that was 2014. So matagal-tagal na rin. And they are already US citizen na rin. So ako na lang sa Pilipinas. Baka mamaya may mag-comment sa inyo. Sunod na lang ako. Let's see. Although iba din ang nangyayari sa US ngayon. Mahirap din ang buhay nila doon. 'Di ba? Kung napapansin nyo, at saka yung anti-immigrant sentiments nila medyo nagiging dangerous. Although to be honest, to be fair with the government, ang mga hinuhuli nila, yung mga gumawa ng crime, yung may mga criminal record, in fairness naman, yung mga nababalita na syempre ganoon naman talaga talagang magbabait tayo kapag pumunta tayo sa bansa na hindi sa atin o sa bansa na hindi sa atin, I mean sa lugar na hindi sa atin or sa ibang bansa, because we're not from there. Tayo ang pumunta doon, so dapat sumunod tayo sa patakaran nila, although wala namang perfect na bansa, pero that's it. Ano pa rin tayo, mag-ingat-ingat. So shout out sa mga Filipino sa Hawaii. I bet you have the similarity, especially from this place. Although syempre white beach karamihan sa Oahu, especially in Oahu Island. Ako rin, 2 years ago, I came from Samoa. Pag marunong na ako pag-aaralan ko mag-video editing, and then i-display ko yung mga photos ko nung nasa Samoa pa ako. Ayan, tingnan nyo yung how do you call this? This is the seawall. Ito yung seawall na nasira. Hindi maganda ang pagkakagawa nito. Isang bagyo lang, nasira na agad. Yes, at yan, merong boat, may bangka, mamimingwit ng isda. Low tide ngayon, kaya ang sarap maglakad. Itong lugar na to, itong area na to naman, dito, ito yung parang resort dito sa amin. Hindi naman totally resort, pero dito yung parang inaalaw na maligo. Dito yung inaalaw na maligo.
Yan, dito. So sige, sana naririnig nyo yung alon ng dagat. Ay, tama, yung alon ng dagat. Ano ba to? Para akong hilo. Yung naririnig nyo yung alon kasi alam nyo, therapeutic din yan, especially doon sa mga stressful na tao. Stressful na nangyayari sa ating mga buhay. Kung may pinagdadaanan kayo, hayaan nyo yung alon ng dagat. Ang alon ng dagat ang magpakalma ng inyong mga isipan. And of course, samahan ninyo rin ng dasal. You know, as Filipinos naman din, 'di ba? Talagang tayo ay mga madasalin at saka nananalig sa Panginoon. So, samahan din ng dasal. But kasi walang iba din namang makakatulong sa atin kundi mga sarili natin. So, continue 555. Habang buhay ay pag-asa. Delikado na to, sana igiba na nila. Okay, sige, cut muna tayo dyan.